Maraming salamat po sa lahat ng mga kapitan na nagpahayag ng kanilang karanasan ukol sa bawat barangay makikinabang program. Tayo po ay live din ngayon sa Facebook at may ilang mga natanggap tayong katanungan. Ang isa po ay ano naman po ang tugon natin sa pahayag ni ABC President ng Batangas na si Fernan Rocafort. Para ko lang pong linawin sa lahat ng mga nanonood, si ABC President Rocafort ay ABC President ng Lipa City. At ang 84 barangays na hindi sinama sa programa nung Biyernes ay hindi naman Lipa City. Kaya baka ang akala po kasi ng iba, si Rocafort ay kumakatawan para sa 84 barangays, pero ang sakop niya bilang ABC ng Lipa ay Lipa City, at siya po ay pinili din para paglingkuran ang buong Batangas. Pero narito nga po tayo kasama ng mga kapitan ng mga bayan na hindi nabigyan ng tulong ng Biyernes, at ako po ay nagpapasalamat sa kanila na galing na po sa kanila mismo ang impormasyon na ito. Dagdag ko din po tungkol sa isa ko pang na-post ngayon sa Facebook, kung pwede pong i-flash sa screen ito. May iba pang bayan sa aking distrito, ang unang distrito ng Batangas, na nakasama naman sa programa nung Friday. At sila po ay kinontak ng Kapitolyo at gumawa po ng bagong group chat ang Kapitolyo para sa kanila. Ang nakalagay po sa kanilang group chat, ang gumawa ay staff ni Governor Vilma, at ito daw po ay para po muna sa 6 na nandito sa GC na to, at nakalagay din po dito, iwasan po ang mag-screenshot. Pero ang lumalabas po dito, talagang hindi isinama ang dalawang bayan sa programa noong Biyernes. At nais ko lang pong malaman bakit hindi sila isinama. Meron din pong nagsabi na baka hindi kumpleto ang naisumite ng mga bayan na ito. Actually, meron din pong ibang komunikasyon ang Liga ng Barangay ng Batangas tungkol sa submissions ng mga barangays ng bawat bayan. At sa komunikasyon na ito, nakalagay doon na kumpleto ang submissions ng mga barangays ng Nasugbu at Taal. Ang 84 barangays ay nakapag-submit na ng kanilang requirements noong April 17 pa. Ang ibang mga bayan ay hindi pa nga kumpleto noong April 17 at hinabol pa ang requirements ng iba. Pero ang mga kasama natin ngayon ay mismong pumunta ilang beses sa Batangas City para isumite ang kanilang mga requirements, at in fact, meron din resibo ang ating mga barangay officials patungkol sa submission nila ng requirements sa Kapitolyo. Kaya nais ko lang linawin lahat nito para lumabas po ang katotohanan. Dahil ba hindi na isumite ang requirements, kaya itong 84 ay hindi na isama? Hindi po totoo. Dahil yan nga po ay
may komunikasyon nga na sila ay nakapagsumite bago pa ang iba. Isang linggo pa bago ang April 24. Meron bang pumigil sa kanila? Wala pong nagsasabi na may pumigil sa kanila. Pero ang pinaka-punot dulo po ay hindi po sila inimbitahan. At ayon po sa pahayag ng iilan sa ating mga kasama, nung nagtanong sila, sinabihan pa sila na hindi sila kasama sa April 24. Ayaw ko pong buksan ang issue na walang solusyon, kaya nabanggit ko nga na po kanina na ang ating mga kasama dito ay magsasubmit na ng kanilang mga requirements direkta sa Malacanang kung saan nanggagaling ang pondong ito. Siguro naman hindi dapat magtagal pa ang pag-release ng mga cheque at ito po ay ipinangako na ibigay sa lahat ng 1,078 barangays ng Batangas last Friday. At habang naghihintay ang ating mga kabarangay, ipinangako ko din po sa kanila na aabonohan ko na lang po ang ayudang ito dahil nahihiya naman po ako sa kanila na may ipinangako para sa kanila, nag-expect po ang kanilang mga barangays, ayaw ko pong maapektuhan ang kanilang mga barangays. Pero beyond solving the issue for the 84 barangays, sa tingin ko po kailangan solusyonan ang issue na ito para sa kaalaman din ng buong bansa. Kasi ang Batangas ang unang binigyan at dito nagkaroon na ng problema. Paano pa sa ibang mga probinsya? Kung isatabi lang natin ang issue nito, baka mauulit pa sa pamimigay ng 200,000 sa natitira sa mga 42,000 barangays ng Pilipinas. At baka mauulit pa sa pamimigay ng ayuda sa ilalim ng ibang mga programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayoko po kasi na ang aking mga kababayan dito ay palagi na lang huli o palagi na lang nakakatanggap ng pinakakonti dahil may di umano'y tampo. Kaya pasensya na lang po sa ating mga kababayan na ikinalulungkot na nabubuksan ang mga issues na ito, pero hanggat hindi maipaliwanag kung bakit hindi isinama ang 84 barangays noong April 24, hindi po natin matitiyak na hindi mauulit ang pamumulitika sa pamimigay ng ayuda. Kaya ako po ay nananawagan sa aking mga kasamahan sa Kongreso, pati na rin ang mataas na kapulungan na magsagawa ng investigasyon patungkol sa pamimigay ng ayuda na may di umano'y diskriminasyon o korupsyon na ito po ay nararanasan hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi po sa buong bansa. Kaya ako po ay nananawagan, Kongreso, Senado, mag-schedule po sana kayo ng pagdinig patungkol sa diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda para matiyak natin na hindi mauulit ang ganitong klaseng diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda muli. Maraming salamat po. So I think that ends our Facebook Live, pero kung sakali po may iba pang mga magtatanong, teka, may receipt pala yung nasugbo tungkol sa submission ng requirements nila. So baka pwedeng pakita yun sa iba pang post, pero
Malinaw naman po lahat ng mga ebidensya na isumite ang lahat ng requirements. Wala pong pumigil, hindi isinama sa imbitasyon at sana masusolusyonan ito at lumabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po.